Mga Karos, good morning. Good morning, ngayong araw po ng linggo. Good morning, kamusta po tayo lahat? Bali, July 20, ngayong araw ng linggo. Yun o, medyo umaraw na. Sana tuloy-tuloy na to. Siya nga pala, bibisitahin nga po pala natin yung Honor type Jeep natin dito kay Master Batang. Kasi balita ko marami na siyang pinakayos sa pinagawa po ron. Simula na turnover natin sa kanya. Siya nga pala yung kumuha ng ating Honor type Jeep. Bali, bago ko naman po i-turnover po sa kanya yun. Ayan, marami akong pinagawa doon. Siyempre, bilang ano na lang din po, bilang pasasalamat doon sa Honor type Jeep, yung servisyo niya, pag-aalaga niya sa amin at saka pag-iingat. Marami po tayong pinagawa bago po natin ibenta. Nabenta ko nga po pala yon sa halagang 30,000 na lang. Parang pabigay na rin kasi doon sa overhaul, nasa 30k yung gastos natin. Bagong radiator, bagong battery. At saka yung issue nun na kapag nauubusan ng gasolina, wala po siyang gauge. Yung pinalagyan ko na rin para pag malapit na maubos yung gas, nakikita, namomonitor. Tapos mga Karos, meron lang din pong mga ilang katanungan na sasagutin natin. Kaya nating sagutin dito sa ating vlog sa mga nagko-comment. Yun o, araw na. No. Araw na po. Diba? Oh. Sana magtuloy-tuloy na para bukas. Tuloy-tuloy na talaga. Bukas nga po pala yung delivery ng ating Suzuki Caravan na gagamitin na po natin na pantrabaho at makakasama na natin sa mga renovation. Ngayong araw po sana ng linggo, kaso syempre sarado yung mga kumpanya kapag linggo, day off sila. Saktong-sakto kung madideliver sana ngayon, mainit, diba? Samahan niyo po muli kami ngayong araw ng linggo sa maikling vlog natin. Enjoy watching po. Let's go. Tara. Hindi pa rin naman pala talaga tuluyan maganda yung weather. Hindi lang talaga umuulan at umaambon, pero kitang-kita sa kalangitan na medyo mabigat. Mamaya nag-iipon lang ng pwersa yan. Di bali, araw naman ng linggo ngayon at day off. Yan, pupuntahan ko uli yung Honor type Jeep ni Master Batang. Kasi yung unang mga nakita nyo, video ng mga nakaraang araw. Alam nyo kasi mga Karos, masaya ako kasi yung Honor type Jeep natin, napunta siya sa tamang tao. Mas magaling pa mag-alaga po ng gamit at saka mas magaling pong mag-alaga ng mga sasakyan. Walang iba kundi si Master Batang. Siyempre proud din po ako sa sasakyan na yon, kasi yun yung sasakyan na kung saan dinala po kami sa maayos na sitwasyon. Kumbaga hindi pa naman talaga tayo asinsado, pero para sa akin yun ang nagpa-asenso sa atin, yung sasakyan na yun. So maraming bagay at maraming dahilan kung bakit tayo nandito ngayon. Una, syempre wala tayong bisyo, wala tayong luho, di tayo nagsusugal, marunong tayo magtipid at magtiis, at saka syempre marunong tayong mag-ipon. Yan lang naman ang sikreto, para habang nabubuhay ka, may pinagkakakitaan, may trabaho, may negosyo, hindi ka hihilain pababa ng kahit anumang sitwasyon. Kaya ito, naisip kong gumawa ng video para doon sa Honor type Jeep natin, kasi nalulungkot ako gawa na bakit kailangan natin talaga siyang pakawalan, bakit natin siya kailangan bitawan. So may mga dahilan naman po ang lahat. Isa sa dahilan is yung kukuha tayo ng kapalit niya para lalong mapagaan at lalong makatulong sa trabaho pinagkakaabalahan natin sa panahon ngayon. At syempre masaya ako na makita yung mga bagay dun sa Honor type Jeep na hindi ko nagawa pero nagagawa ni Master Batang. Nakumpare natin, di ba? Kaya ito, nag-message siya sa akin, meron na naman daw mga pagbabago dun sa Honor. Tingnan natin. Pero alam ko sa mga ilang araw at buwan pa nalilipas, mas lalo niyang pagagandahin yon. Hindi man ganun kaganda na parang pang car show, pero magiging mas maayos pa. Aba, lugi ako rito sa kalsada. Naka-electric bike ako eh. Tapos baha. Pag ganito, dahan-dahan lang, para hindi papasok yung tubig sa baterya, di ba? Tapos mamaya mga Karos, after ko lang manggaling dito, merong ilang katanungan sa back extension area daw, kung ano daw mas maganda at ano mas matibay. So syempre simple lang naman to, sasagutin natin according sa experience natin.
Tapos ngayon po sanang araw na to, may papakita ko sana yung kapalit ng owner type jeep. Kaso nga lang, hindi pala matutuloy ngayon dahil araw ng linggo, sarado sila. Ayan oh, medyo mainit na, di ba? Medyo mainit na. Ilang araw na po umuulan. Sana po dire-diretso na to hanggang bukas. Okay, talang na natin sila Master Batang. Hindi naman ganun kalakas yung bagyo eh. Pero kung laging umuulan, para sa mga kagaya namin na construction worker, apektado talaga, di ba? Paswerte na nga alam po kami nung itong nakaraang payroll namin ay nakompleto pa namin, di ba? Pero yung ilan sa mga tropa ang nagkaroon ng mga absent. Yan, shoutout kay Sir Rolly. Yan, binati tayo. Yan na. Siyempre, di ba? May ilan sa mga tropa ang hindi nakakompleto ng pasok. Yung iba nagkaroon ng problema sa ngipin. Tapos yung iba hindi rin nakapasok gawa ng may malakas na ulan na taon. After break time, hindi na nakabalik. Diba? Tsaka may mga apektado pa rin kasing project namin ang talagang pag umulan na malakas, wala talagang pasok. Yun talaga. Yun yan sa renovation. Diba? Dito na tayo kila Master Batang. Let's go. Op, yeah. Magandang hapon sa inyo. Ito na ba yung project natin? Ah, okay. Ito na pala yun. Beautiful na. Cutlery. Tapos, ano to? Dito pala. Dito. Saan ba hila? Ah, okay. Ayun. Cutlery. Dapat ito may handle tayo. Mas maganda. Gagawin kasi ng ano, walang ano yung mahaba masyado. Oo. Kaya wala nang Hindi mo masyadong nabasing. space. Oo, sige. Kahit yung ano lang. Yun yung Oo, yung ganun lang. Yung naka ano lang. meron naman tayo dyan. Sige. Ang pinunta ko pala rito yung salamin. Yan, ayun. Nakakarga na. Dadali niya doon. Oo. Kayo na ba magdadala? Hindi, yung salamin na yan, sila na magkakabit. Kunin ko na. Pre, kunin ko na pare ha. Kukunin ko na, dadaan ako ron eh. Oo, ngayon. Sa unahan. Ay, ito pala yung owner ko eh. Pogi oh. Ang pumugi ah. Pumugi yung owner natin oh. Tingnan mo na, palitan ito oh. Tsaka to oh. Oh, bless. Ah, pumugi oh. Naging lower oh. Ang ganda. Ang ganda nga pare. Oh, tingnan mo, mas mapakinabangan mga to yung daanan no. Ay, daanan yung lagay. Bago ito pakita mo. Lowered na pare, napumorma na. Bago din yung Shock. shock. Bago ito Ay, pakita. oo, ganda oh, pag inaalog oh. Wala na pakita alampag to. Oh. Yung sabi mo, ito, yun na tama. Dahil ito dati yung tinaas Oo, dito. gumanda na nga. Palit din to. Yan, tumatama. Tama. doon. Bago itong hose. Bago yung preno sa likod pare, tagas yung pinagtang ko na din yung Okay master. na, yung master niya. Bago yung preno, wala na rin. Oo. Bago yung sakit mo sa ano? Sa preno. Oo. Ito na, oh. Ayun. Lumiit na, malinis na din. Ganda na. Ikaw lang pala hinihintay nito. Bago pare, ito. no? Ito din, no? Ito din pare, yung kalog. Oo. Ayos na. Ayos na, bago ito. Bago ito. Ilaw. Ito, ginastusan mo talaga. Para kumisig. Ay, tingin mo na dyan, pare. Ah, Okay yan. okay na. Ayun, ah. Ito na. Yan. Yan, tatagal na lalo yan ngayon. Kaya na ng Batangas to. Kaya na. Tsaka, Tsaka pumorma, pare. Pumugi. after 5 years na uli yan. Oo. Ibay na yan. Ayun na. Yung Manubela. Bom, makisuyo nga bom ng ano. Salamin, bom. Mga salamin. Yan. Karga mo doon, dahan-dahan. Tsaka ba kayo, yung hinaka po sa iyo, dadalhin ko na din. Oh, sige. Nakakarga na. Tama. Dadalhin ko doon, baka ano. Ito sa project natin sa ano to, Phase 6. Ayan. Baka Gawa hindi na pala. magaskasan dito. Oo. Ayos, Bago pare. uwi ko yung nasa taas. Pre, magano ka na lang ng- yung parang low bid na hinihila dito. Yun nga. Dahil medyo maiksi ang muna. Ano ba sa tingin mo? Anong mas maganda? Ito o yung owner mo? Ayos din lang. Ayan. Pero ito kasi lamang sa kargahan. Gahan. Pre, babawiin ko na ha.
Oo, walang problema. Kung Baboy. kailangan mong gamitin, paano mo Hindi, lang? babawiin ko na nga. Bibiling ko na ulit. Balik. Pag kailangan mo. kukuha mo dito. Ay, yung tambucho na ito. Ano? Bago din pare yan. Oh, nandito na. Silipin mo pare ilalim, wala nang bulo. Oo nga, no? Bago yan. Ganda Saka na. tahimik na, hindi na maingay. Ayos. Napakatahimik pare nito. Tingnan mo, Kaya- tingnan mo. Wala kang makikita ang tunog. Sige. Tama. Na, isusi na ito. Teka. Ayun, oh. Teka. Ah, may wiper na. May wiper na, dadatingin na yung ano, yung... Pero pang ano maganda rito eh, yung pang kotse. Hindi pwede yung maiksi. Oo, 12. Oo. Yung owner natin. Bago may-ari. Pogi pa yung may-ari, no? Pogi pa may-ari. Kaya pogi na lahat. Kahit mababa, wala pa rin kalampag. Lang pala mga shop. Pero pakita mo yung mga pinagpalta na doon, pakita mo kay pare. Talagang... Upuan pa nga lang eh, pang mayaman na, ano? Oh. Mags pa nga lang, yung 30 mil eh. Oo. Magkano pa mo dito sa box? Sa Mags. Saan? Ay, ito. Oo. Nasa 30 mahigit. Kasama na yung mga gulong. Ay, oo, wala na. Wala na nga talaga. Bakit naman tunog? Salamat po mga nandun ha. Bakit tunog? Ay, oo. Ayaw na hindi na maingay. Sige nga, ano yung mga bomba-bombay mo? Oo, pre. Ganda na. Pag kinapos mo, wala nang kalampag, kahit tahimik siya, wala. Oo. Wala ka makarinig. Ikaw lang pala ang hinihintay talaga nito, ano, pre? Bakit na, kahit kumain mo wala na. Shock nga, di ba yung Shock. sabi mo yung mga ngalas? Oo. Bago yung engine support, palitin. Ayos nga. No? Pwede na ulit sa 30 yan. Oh. 30 ulit. Ano, pre? Kung babayaran kita ng 30 uli, Pakita mo yung resibo kay Sinon. Kuya malaki, Sinon. malaki-laki ang gastos. Kaya pakita mo. Mga pinagpalitan ito. Oh, Palit na pa kaya. Bago masako eh. Parang inabot na rin kasi sa'yo Oo. nung binili mo. Pero yung ilalim niya, okay Oo. na, wala nang tumatambot yung ganda. No, Alam mo, kung gagastosan mo pa, pwede nang ipang car show yan eh. No? kahit bumaba, walang kalampang. Oo, yun nga. Yun umalaga. Gumanda nga, oh. Saka Gumanda. pare, kahit tiyagahan mo yan, hindi lumuto sa gado. Oo, yan. Oo. Buhay kasi ang Buhay, oo. shop. Siya. Sige pare ha. Oo, doon na lang. Sige. Ano bahala kay Louie? Pogi pa may-ari. Pogi pa may ari na. Kaya kay Costly. Nandito tayo sa Centennial, dito sa may Kawit, sa may Kalayaan. So papunta tayo ng ANS Lamps. Bibili tayo ng ilaw, pero bukod po doon, meron tayong imimit na tao. Tapos po magmi-meet po tayo para sa auto loan. Yan, bali si Sir Manuel ang naging daan para makakuha po tayo ng Suzuki Carry van. Suzuki Carry para magamit po natin sa panghanap buhay dito sa construction. So yun lang po muna yung kaya natin. And disclaimer, yan po yung kinuha namin, pinagplanuhan namin na maigi. Makakatulong po yan sa trabaho. At swak po yan sa area namin na kung saan wala tayong parking space. Ayun. So magagamit po natin siya pang trabaho. Abangan po natin mamaya si Sir rito, Sir Manuel. Mauuna lang po yata tayo sa kanya habang bumibili ng ilaw. Yan, meron na naman po tayong bagong makakasama sa pangnegosyo, pangtrabaho, panghanap buhay dito sa construction services. Dahil nga kapalit po ng owner type jeep na pinakawalan na po natin or naibigay na po natin at naibenta na kay Master Batang. Ayun. Hanap po na kami ng parking dito. Thank you po. Ayan, salamat po. Ingat sir. Ingat po. Thank you po. Thank you po. Sa ganda ng panahon kanina, akala natin na medyo maaraw na. Eto. Umaariba na naman po ang bagyo. Bale ito mga karos, biyahe lang po muna tayo habang hindi po umuulan. Yan kanina medyo umuulan-ulan na naman. Ito kasalukuyan po siyang huminto. Samantalahin po natin, papunta po ako ng SM Tansa ngayon. Meron tayong isa sa mga naka-line up na project dito sa Phase 3. Isang Angelic na inner unit. Bali, meron na rin po siyang construction ban at kompleto na rin po siya sa permit.
dapat magkikita kami rito sa unit niya. Yun nga lang, hindi ko na po siya pinatuloy. Ang sabi niya nasa may SM Tansa siya, tayo na lang po mismo yung pupunta para hindi na po siya lumayo pa. Gawa ng alam ko ang hirap ng biyahe galing Maynila. Yan, nandun po daw siya ngayon sa SM Tansa. Magbi-meeting lang kami para mapagkasundoan na po yung mga gusto niyang ipagawa sa unit niya. Sana full renovation, diba? Kasi yun lang naman po talaga yung hiling namin dito sa Lee and Aki Builders. Mas gusto sana namin full renovation, simula mag-umpisa hanggang sa finishing na, mapinturahan, maikabit yung mga accessories, at ma-turn over. Yun sana mas maganda. Kasi mas maraming trabaho, diba? Mas maraming trabaho, mas maganda. Para sa mga tropa din, dire-diretso rin yung gawa nila. Ayan, pagkakasunduan namin kung full renovation ba or yung interior lang. Kadalasan po kasi ngayon sa mga up and down, more on interior lang yung ipinagagawa muna para matirhan na po kagad nila. Malalaman natin kung ano yung magiging desisyon ni client. Yan na naman yung weather natin, no? Makulimlim. Hindi ako masyado nanonood ng balita, pero matagalan daw tong bagyo na to eh. Sana bukas araw ng Lunes okay na. Tama lang na hindi na po natin pinadiretso rito yung kliyente natin, ha? Grabe, lakas ng ulan. Kaya at least doon sa SM Tansa, hindi na siya mababasa doon. Nandito na tayo. Yung parking kasi dito sa SM masyadong open. Pag ganitong naambon o naulan, di tayo basta-basta makakapasok doon, lalo na kapag nakalimutan mo na magdala ng payong. So nakalimutan ka magdala ng payong, tayo naman yung mababasa. So pahinain lang natin yung ambon at saka yung ulan. Tapos papasok na tayo. Okay, nandito na tayo sa may SM. Bali, bukod nga po pala sa pinuntahan ko si sir dito, yan, bibili rin po ako ng mga wall mirror, yung na-assemble, tapos pagka pinagdikit po siya, para siyang French type wall mirror yung kalalabasan. Dito kayo magkikita sa food court. Yan na. Yun. Yan ang araw, sir. Yan araw ba? Hindi na kita pinatuloy, gawa na sobrang lakas ng ulan. Para hindi ka mga karos, okay na kami ni sir. Yan, bali, nandito naman tayo sa SM Department Store. Yan, bibili tayo nito. Buy one, take one. So magaan lang naman siya, kaya na ng no more nails. Yan o. Ang pinabibili ni client, bali 14 sets. Ang ano po nito, buy one, take one, bali magiging 28 pieces. Ganda rin, pang French type wall mirror. Okay na po to, no? 14 na siya, sir. Yan, sige. Bilangin mo. 1, 2, 3. Bali, magiging 28 pieces na. Salamat. Thank you, thank you. Shoutout sa mga nag-assist sa atin dito. Kay ate, tsaka kay kuya. Tara. Okay. Ayan mga karos, okay na po tayo rito sa may SM. Ayan, maraming salamat nga pala doon sa nag-assist sa atin hanggang dito sa may parking area. Ito nga po pala, yung bili natin dito sa buy one take one na wall mirror ay inabot din ng 4,466. Ayan. Siya nga pala, yung meeting namin ni client para doon sa pastry project natin, isang inner na Angelique. So 36 square meter po yon by 36 square meter yung floor area. Bali, full renovation nga po pala ang napagkasunduan po natin. So abangan na lang po natin sa mga susunod nating renovation kung kailan maumpisahan. So meron na po siyang construction van, may tubig kuryente na,
Meron konting na lang lalakarin para sa opisina. Pagka okay na po yun, dire-diretso na yung renovation natin. Siya nga po pala, may nagtatanong po sa atin dito sa ating YouTube channel. Naispatan natin na comment. Ito po yung kanyang comment. Napakaganda po ng kanyang tanong. Ano daw ba ang mas matibay para sa back extension? Kung naka-slab na or nakabubong lang or yung tinatawag na long span roofing. Kasi ang gusto niyang itanong talaga rito, ano yung low maintenance? Alin doon sa dalawa? Bali, depende po to sa mga unit na kinukuha. Depende rin sa area. Ang slab po kasi, hindi siya prepared kung back to back. Pero yun naman din talaga yung kakalabasan ng bahay kapag natapos na, lalong-lalo na dito sa subdivision. Kailangan pag nagpa-slab ka, kailangan may floor drain to dahil dikit-dikit ang bahay rito. Kung hindi mo siya lalagyan ng floor drainage, mapupunta lang ang tubig mo sa ibang part ng kapitbahay mo. Ang advantage ng slab, syempre mas matibay to compared do sa bubong. Syempre pang mas matagalan din to. Gawa lang, pwede kang tumambay dito, pwede mo siyang apakan, pwede kang maglagay na mabigat, depende sa load na ginawa po ng architect or ng engineer, or depende do sa plano ng structural. Yun nga lang, ang pinaka disadvantage nito, kapag hindi pulido ang pagkaka-waterproofing, ang concrete topping nito, mas magastos po to sa maintenance. Kumpara naman po pag naka long span ka, lagi naman po siyang i-maintenance pero hindi ganun kataas yung cost ng maintenance nito. Pero kung sakaling naghahanap ka ng matibay, syempre mas matibay ang slab kumpara dito sa bubong. Ikaw na nga lang po mamimili kung alin dun sa dalawa, kung ano yung kaya ng budget mo. Ang tip ko lang po sa inyo, malaki man o maliit ang pinagawang extension, wag na pong gumamit ng mga maninipis na bubong at ng flashing. At saka tip and idea ko na rin po kay sir sa nagtatanong, patibayin po ng husto yung trusses. Kasi kahit gaano kakapal po yung bubong na inilagay nyo, kung konti lang po ang trusses natin, kung konti yung mga bakal na pagpapakuan po ng ating mga bubong ng long span, hindi rin po ito magiging matibay. Ayan po, sana po nakatulong po ang aking mga kasagutan according lang po sa mga experience natin. Disclaimer lang, hindi ko man nasagot po yung iba. At least magkaroon po sila ng idea. So hanggang dito na lang po mga karos yung vlog po natin. Maraming salamat po muli sa pagsama ngayong araw po ng linggo. Kita-kita na lang po ulit tayo for the next video. God bless po sa ating lahat. Ito, paalam po muna. Tara!